Ang ulan ay tila musika ng mga alaala, paulit-ulit, malungkot, at walang katapusang bumabagsak sa bubong ng maliit na silid ni Althea. Sa bawat patak ng ulan, naririnig niya ang mga salitang hindi niya kailanman nasabi, ang mga tanong na wala pang sagot, at ang sakit na pilit niyang ikinukubli sa bawat ngiti. 25 taong gulang si Althea. Isang simpleng guro sa isang pampublikong paaralan sa probinsya ng Quezon. Hindi marangya ang kanyang buhay, pero sinikap niyang maging masaya sa kabila ng lahat. Lumaki siyang punong-puno ng pangarap, ngunit tila yata kinain na ng realidad ang kanyang mga adhikain. Araw-araw ay paulit-ulit, gising ng alas 5, maghahanda ng almusal para sa lolo't lola niyang may sakit, at aalis ng bahay dala ang lumang payong at basang tsinelas. Isang araw ng Lunes, may dumating na liham mula sa Maynila. Isa itong notice of termination para sa ama niyang si Mang Leo, na kasalukuyang nagtatrabaho bilang contractual sa isang pabrika ng tela. Nawalan ito ng trabaho dahil sa pagsasara ng kumpanya. Doon nagsimulang mabasag ang tahimik na mundong pilit niyang binuo. Hindi na sapat ang kanyang maliit na sweldo upang matustusan ang gamot ng kanyang lolo't lola, ang pag-aaral ng kapatid niyang si Inigo, at ang mga bayarin sa bahay. Hindi niya malaman kung saan kukuha ng lakas. Minsan, habang nakatingin siya sa salamin, hindi niya na halos makilala ang sarili. Saan na napunta ang dating Althea na may tapang sa puso? Ang dating batang nangangarap maging doktor, hindi lang guro. Ngunit sa gitna ng lahat ng ito, may isang alaala siyang paulit-ulit na bumabalik, ang pangakong iniwan ni Elijah. Si Elijah ang unang lalaking minahal ni Althea. Matalino, maalaga, at mapang-arap din. 7 taon silang magkasama, pero natapos ang lahat ng mapilitang mag-abroad si Elijah upang matustusan ang kanilang kinabukasan. Nangako itong babalik, pero 4 na taon na ang lumipas, wala na ni isang mensahe. Hanggang ngayon, hindi niya alam kung iniwan lang ba siya, o pinilit lang talaga ng pagkakataon. Ngunit isang gabi, habang malakas ang ulan at nagwawalis siya sa labas ng kanilang silid, may narinig siyang boses. Mahina, pero pamilyar. Althea. Napalingon siya. Wala namang tao. Nilapitan niya ang gate, ngunit wala ring bakas ng kahit sinuman. Akala niya'y bunga lamang iyon ng kanyang pagod at gutom. Ngunit sa puso niya, parang may kirot na muling nabuhay. Kinabukasan, dumating ang isang sulat. Walang pangalan, walang address. Ngunit ang sulat ay may pamilyar na sulat kamay, ang uri ng panulat na matagal na niyang iningatan sa loob ng isang lumang kahon, kay Elijah. Kung kailan ka halos mawala, saka ako babalik. Patawad, Thea. Pero kailangan mong malaman ang totoo. Napatigil si Althea. Tumulo ang luha sa kanyang pisngi, hindi niya alam kung dahil sa sakit, sa galit, o sa pag-asang matagal na niyang inilibing. Ngunit isang bagay ang malinaw, ang pagbabalik ni Elijah ay magbubukas ng mas malalim pang sugat, o kaya naman ay magbibigay ng dahilan para siya'y muling mabuhay. Hindi alam ni Althea kung dapat ba niyang basahin agad ang liham o sunugin ito. Ilang taon siyang naghintay, ilang gabi siyang umiiyak sa ilalim ng unan, nagtatanong kung saan siya nagkulang. Pero ngayong narito na ang sulat, bakit parang mas nangingibabaw ang galit kaysa pananabik? Nang gabing iyon, tulog na ang lahat sa bahay. Tahimik, tanging huni ng kuliglig at kaluskos ng ulan sa bintana ang kanyang kasama. Nakaupo siya sa gilid ng kama, hawak pa rin ang sulat ni Elijah. Sa wakas, dahan-dahan niya itong binuksan. Thea, 4 na taon. 4 na taon na puno ng pangungulila, pangarap, at pagsisisi. Alam kong wala akong karapatang sumulat pa sa'yo, lalo na't wala akong ipinaalam noon nang ako'y tuluyang nawala. Ngunit hindi iyon dahil iniwan kita. Hindi iyon dahil pinili kong kalimutan ka. Thea, may sakit ako. Isang sakit na unti-unting kumakain sa akin. Leukemia. Nang malaman ko ito, napilitan akong umalis at magpagamot sa ibang bansa sa tulong ng isang foundation. Ayokong ikaw pa ang maging dagdag na pasanin. Alam kong sapat na ang bigat na dinadala mo noon. Kaya pinili kong lumayo, tumahimik, at hayaang maghilam ang sugat na iniwan ko. Ngayon, mas malala na ang kalagayan ko. At bago tuluyang magsara ang aking mga mata, gusto kong huling makita ang babaeng minahal ko higit sa sarili ko. Kung papayagan mo ako, narito lang ako. Sa bahay ng luma kong tiyuhin, malapit sa lumang simbahan sa bayan. Maghihintay ako, kahit isang sulyap lang mula sa'yo.
Elijah. Niyakap ni Althea ang sulat habang pumapatak ang luha. Hindi niya malaman kung ano ang uunahin, ang awa, ang sakit, o ang pag-asang nanatili pala ito sa puso niya sa kabila ng lahat. Kinaumagahan, tila nawalan siya ng direksyon. Habang nasa klase, paulit-ulit niyang nababasa sa isipan ang nilalaman ng sulat. Tumititig siya sa pisara, ngunit ang nakikita niya'y mga alaala nila ni Elijah, ang mga gabing magkasama sa ilalim ng buwan, ang mga pangarap na binuo nila sa maliit na notebook, ang halakakan sa tapat ng sari-sari store. Ngunit isang tanong ang hindi niya matakasan, paano kung totoo nga? Paano kung oras na lang ang meron siya? Pag-uwi niya ng bahay, nadatnan niyang walang kuryente. Brown out. Naupo siya sa may bintana at tinanaw ang simbahan sa kabilang baryo, ang simbahan kung saan unang nagtagpo ang landas nila ni Elijah. Pagkatapos ng ilang sandali ng katahimikan, tumayo siya, kinuha ang payong, at nagsimulang maglakad sa gitna ng malamig na ulan. Sa bawat hakbang, parang binabalikan niya ang bawat kirot, bawat saya, bawat pag-asang kanyang kinimkim. At sa tapat ng lumang bahay na tinutukoy sa sulat, natigilan siya. Bukas ang ilaw sa loob. May lalaking nakaupo sa duyan, payat, mapatla, ngunit may ngiting pamilyar. Elijah, mahinang tanong ni Althea. Dahan-daang lumingon ang lalaki. At sa isang iglap, parang bumalik ang lahat ng alaala, at ang sakit. Na matagal na niyang inilihim sa sarili. Nakatitig lang si Althea sa lalaking nasa duyan. Ang daming emosyon ang naglalaban sa kanyang dibdib, galit, lungkot, pagkabigla, at isang bagay na halos ayaw niyang kilalanin, pagmamahal. Elijah, ulit niya, mahina ngunit puno ng panginginig ang tinig. Tumayo si Elijah. Mabagal ang kanyang kilos, waring bawat galaw ay may kaakibat na sakit. Ngunit nang magtama ang kanilang mga mata, parang panandaliang tumigil ang ulan. Thea, sambit niya, habang pinilit ngumiti. Akala ko hindi ka darating. Hindi agad nakasagot si Althea. Gusto niyang yakapin ito, ngunit parang may nakaharang na pader. Gusto rin niyang umalis, pero nakabaon na ang kanyang mga paa sa putik ng nakaraan. Bakit ngayon lang? Tanong niya, halos pabulong. Bakit mo ako iniwang nagtatanong araw-araw kung bakit ka nawala? Walang mensahe, walang paliwanag. Alam mo ba kung gaano kasakit yun? Umupo si Elijah sa bangkong kahoy malapit sa pinto ng bahay. Alam ko, at walang araw na hindi ko pinagsisihan yun, Thea. Pero, paano kung sinubukan ko at mamatay lang ako sa harap mo habang naglalakad tayo sa plaza? Paano kung nakita mong unti-unting nawawala ang lakas ko habang magkasama pa tayo? Gusto kong maalala mo akong malakas, masaya, puno ng pangarap. Hindi mo ba naisip na kaya kong tanggapin lahat yon? Na kaya kong maghintay, magtiis. Kahit sakit pa yon sa araw-araw, Elijah. Mas kaya kong mabuhay sa katotohanan kaysa sa tanong na walang kasagutan. Tahimik. Pawang ang yulang pumapatak sa bubong ng lumang bahay ang nagsilbing sagot sa kanilang mga puso. Hanggang sa tumayo si Elijah, at marahang inilagay ang kamay sa balikat ni Althea. Pasensya ka na. Ngayong may kaunti na lang akong oras, gusto ko na sanang itama kahit konti sa mga pagkukulang ko. Hindi ko na hinihinging balikan mo pa ang dati. Gusto ko lang, malaman mong minahal kita. At minamahal pa rin kita, hanggang sa dulo. Naramdaman ni Althea ang bigat ng mga salitang iyon. Hindi niya alam kung alin ang mas mabigat, ang muli niyang pagyakap sa lalaking ito o ang katotohanang maaaring wala na siya sa mga susunod na buwan. Kumain ka na ba? Tanong niya bigla, iniiwasan ang mga matang pilit niyang kinakalaban. Hindi pa, sagot ni Elijah, bahagyang nagulat. Teka lang, wika niya habang tumalikod, magluluto ako. At sa unang pagkakataon sa 4 na taon, sabay silang naupo sa isang hapag. Tahimik man ang paligid, punong-puno ng damdamin ang bawat sulyap, bawat ngiti, bawat kurot ng alaala. Sa gabing iyon, habang unti-unting lumilinaw ang buwan sa likod ng ulap, naisip ni Althea na baka may rason kung bakit bumalik si Elijah. At baka, kahit kaunti, may pag-asa pang matupad ang pangarap nilang minsang itinapon ng panahon. Lumipas ang 3 araw mula nang muli silang magkita. Sa bawat sandali, tila muling binubuo ni Althea ang mga piraso ng kanyang pusong matagal nang winasak ng katahimikan ni Elijah. Ngunit habang lumalalim ang gabi, lalo ring lumalalim ang takot sa kanyang puso, takot na muli siyang maiwan.
Takot na muling masaktan. Tuwing umaga, dumaraan si Althea sa bahay ng tiyuhin ni Elijah bago pumasok sa paaralan. Dinadalhan niya ito ng mainit na lugaw o sinigang na paborito nito noon. Tuwing gabi, bumabalik siya upang kumustahin ang kalagayan nito, minsan ay nagdadala pa ng pinaglumaang libro o picture album nila. Ngunit sa kabila ng mga ngiti ni Elijah, hindi na maitago ni Althea ang unti-unting paghina nito. Mapatla na ang balat, at madalas ay hinihingal kahit sa kaunting paglakad. Isang gabi, habang nagkukwento siya tungkol sa isang makulit niyang estudyante, biglang napahinto si Elijah at napahawak sa dibdib. Namutla ito at halos matamba sa kinauupuan. Elijah, sigaw ni Althea, mabilis na lumapit at inalalayan ito. Okay lang ako, mahina nitong sagot, pilit na ngumiti. Hindi ito okay. Kailangang madala ka sa ospital. Wala na ring magagawa ang ospital, Thea, sagot niya, mahina ngunit matatag. Wala na, sinubukan ko na, gusto ko na lang, dito na lang. Sa lugar kung saan ako naging masaya. Hindi alam ni Althea kung iiyak ba siya o magagalit. Ayaw mo bang mabuhay? Ayaw mo bang lumaban? Ngumiti si Elijah, yung tipong ngiti na puno ng pagsuko at pag-unawa. Gusto. Pero alam kong may hangganan ang lahat. Ang mahalaga, nakabalik ako. At nakita kita. Mas higit pa yon sa hinihiling ko. Tahimik si Althea. Wala na siyang nasabi pa. Sa gabing iyon, nanatili siya sa tabi ni Elijah. Hinawakan ang kamay nito, pinakinggan ang bawat buntong hininga. Sa pagitan ng katahimikan, bumalik sa kanyang alaala ang lahat ng sakripisyo niya sa buhay, ang pag-aalaga sa pamilya, ang pagtitiis sa maliit na kita, ang pagkawala ni Elijah. Napagtanto niyang ang buhay ay hindi lang talaga puro saya. May bagyo, may baha, may pagkawala. Pero natutunan din niyang kahit sa gitna ng unos, may dahilan para magpatuloy. Minsan, sapat na ang presensya ng taong minahal mo para iparamdam sa iyong hindi ka nag-iisa. Kinabukasan, bago siya umalis papunta sa paaralan, hinalikan niya si Elijah sa noo at mamulong, lumaban ka. Dahil habang lumalaban ka, lalaban din ako. Sa paglakad niya palabas ng gate, tumangala siya sa langit, madilim pa rin, puno ng ulap, pero tila may bahid ng liwanag na pilit sumisilip sa likod ng ulan. Lumipas ang ilang linggo at tila naging bahagi na ng araw-araw ni Althea si Elijah. Kapag may oras siya pagkatapos ng klase, dumadaan siya sa bahay ng tiyuhin nito, dinadalhan ng makakain, at minsan, nagkukwentuhan sila hanggang sa antukin ang gabi. Sa bawat araw na lumilipas, habang unti-unti nang nagiging normal ang presensya ni Elijah sa buhay niya, mas lalong tumitindi ang bigat sa kanyang puso. Alam niyang panandalian lang ang lahat, na kahit anong pilit, may hangganan ang oras. At ang pinakamasakit, wala siyang magawa kundi tanggapin ito. Minsan, habang magkasama silang naglalakad sa tabing ilog, ang lugar kung saan sila unang nagkamabutihan, biglang huminto si Elijah at tinuro ang isang lumang puno ng akasya. Naaalala mo pa ba kung anong sinabi mo rito noon? Tanong ni Elijah, habang nakangiting pinipilit itago ang pagod sa boses. Napangiti si Althea, ngunit may luha na sa gilid ng kanyang mga mata. Sabi ko, kapag bumalik ka, babalik din lahat ng saya. Pero mukhang nagkamali ako, hindi pala laging may forever. Pero may ngayon, Thea, sagot ni Elijah. At sa ngayon, ikaw ang dahilan kung bakit kaya ko pa. Umiling si Althea at tumingin sa ilog. Bakit ang buhay ganito? Bakit hindi pwede yung masaya lang? Yung buo, hindi ba't sapat na tayong dalawa ay nagmamahalan? Tumahimik si Elijah. Maya-maya'y marahan nitong hinawakan ang kamay ni Althea. Sapat, pero minsan, kahit mahal natin ang isa't isa, may mga bagay na hindi natin kontrolado. Pero gusto kong malaman mo, hindi ako nagsisisi. Sa kabila ng sakit, ikaw pa rin ang pinili ko. Hindi napigilan ni Althea ang luhang kanina pa niya pinipigil. Dahan-dahan siyang yamakap kay Elijah. Mahigpit, parang sa yakap na iyon, kaya niyang pigilan ang kamatayan. Parang sa init ng kanyang bisig, kaya niyang ibalik ang mga panahong wala pa silang problema. Sa mga susunod na araw, dumalas ang pag-atake ng sakit ni Elijah. Minsan, hindi na ito nakakabangon. Pinilit ni Althea na humingi ng tulong sa mga doktor, pero pareho lang ang sinasabi, wala na, oras na lang ang hinihintay. Isang gabi,
Habang tahimik na nakaupo si Althea sa gilid ng kama ni Elijah, marahan itong bumaling sa kanya. Thea, kung may hiling akong pwede, yun ay makita kang masaya. Kahit wala ako, pangako mo yan ha. Huwag mo akong paalalahanan ng ganon, umiiyak niyang sagot. Hindi kita iiwan, mahina ngunit tiyak na wika ni Elijah. Hindi lang ako mananatili sa paraan na gusto mo. Pero habang buhay ka, kasama mo ko. Sa puso mo. At sa gabing iyon, niyakap nila ang isa't isa habang unti-unting bumabagsak ang ulan sa labas. Tahimik, walang halakhak, walang salitang kailangang sabihin. Mga luhang walang tunog, mga pusong umaasang ang pag-ibig ay sapat para labanan ang kawalan. Dumating ang araw ng pista sa kanilang baryo, isang okasyon na inaabangan taon-taon. Masigla ang paligid, may banderitas sa kalsada, tugtugan sa plaza, at amoy ng inihaw sa bawat kanto. Ngunit sa kabila ng kasayahan, may bigat pa rin sa dibdib ni Althea. Sa mga nagdaang araw, lalong naging mahina si Elijah. Madalas itong tulog, at kung gising man, laging nakahiga at halos hindi na makakain. Ngunit sa araw na iyon, pinilit nitong bumangon. Gusto kong makita ulit ang baryo sa ganitong ayos, mahina nitong sabi habang tinutulungan siya ni Althea magsuot ng jacket. Gusto kong maramdaman na, buhay pa rin ako. Wala nang ibang nasabi si Althea kundi isang tangok. Gusto niyang tutulan ito. Gusto niyang sabihing magpahinga na lang si Elijah, pero alam niyang ito na lang ang hiling nito, ang lumabas, kahit sandali, at makita ang mundo bago tuluyang pumikit. Dahan-dahan silang lumakad patungo sa plaza, si Althea ay mahigpit na nakayakap sa braso ni Elijah. Sinalubong sila ng maraming tao, mga dating kaibigan, kababata, mga taong di makapaniwalang naroon ulit si Elijah. May mga ngiting pilit, may mga matang naiyak sa pagkabigla, ngunit si Elijah ay ngumiti lang sa lahat. Salamat, paulit-ulit niyang sambit sa bawat bumabati sa kanya. Pagdating nila sa harap ng simbahan, doon sila naupo sa isang bangkong kahoy. Tahimik silang dalawa, pinagmamasdan ang makukulay na ilaw at masayang mga mukha ng mga bata. Naalala mo ba? Tanong ni Elijah. Dito tayo unang nagsayaw ng walang tugtog. Napangiti si Althea, kahit may luha sa gilid ng kanyang mata. Oo, akala nila'y baliw tayo, pero sa'yo lang ako naging totoo. Ang saya natin noon, dagdag pa ni Elijah. At masaya pa rin ako ngayon, dahil kasama kita. Tumigil ng bahagya ang mundo para kay Althea. Sa gitna ng saya, musika, at liwanag, ang puso niya'y tila sumisigaw sa katahimikan. Bakit kailangang ang taong minamahal mo ng buong puso ay siya ring taong unti-unting inaalis sa'yo ng tadhana? Hindi niya namalayang bumagsak ang luha. Elijah, ayokong mawala ka. Ngumiti si Elijah, mahina, payapa, hindi mo ako mawawala, nandito lang ako, sa bawat ulan, sa bawat alaala, sa bawat hakbang na pipiliin mong magpatuloy. At bago pa tuluyang bumagsak ang gabi, habang nagsasayawan na ang mga tao sa harap ng entablado, sabay na tumingin sa langit sina Althea at Elijah. Sa gitna ng mga bituin, tila may isang liwanag na mas maliwanag sa lahat, parang paalala ng isang pag-ibig na kahit masakit, ay tunay. Lumipas ang pista, at muling bumalik sa tahimik na takbo ang baryo. Ngunit sa puso ni Althea, tila araw-araw ay isang laban sa takot, sa luha, sa nalalapit na katapusan. Si Elijah ay lalong naging marupok. Madalas ay hindi na ito makabangon, at ang mga salitang binibigkas nito ay paunti na ng paunti. Gayunpaman, pilit pa rin niyang pinipilit ngumiti tuwing naroon si Althea. Minsang umuulan ng marahan, nakaupo si Althea sa gilid ng kama ni Elijah habang tinatapalan ito ng mainit na tuwalya. Tahimik, wala ni isa sa kanilang nagsasalita. Thea, mahina nitong tawag. Sagot niya, habang pinipigil ang luhang kanina pa gustong bumagsak. May isang kahilingan pa akong hindi ko nasasabi. Napatingin si Althea, pilit na inaabot ang mga mata ni Elijah. Ano yun? Kapag wala na ako, gusto kong ipagpatuloy mo ang buhay mo. Hindi bilang babae na iniwan ng minamahal, kundi bilang babaeng minahal ng buong buo. Napakagat si Althea sa labi. Huwag ka munang magsalita ng ganyan. Nandito ka pa, kasama pa kita. Ngunit ngumiti lang si Elijah. Hindi natin hawak ang oras. Pero gusto ko, kahit wala ako, mabuhay ka. Mangarap ka, magturo ka,
Magtayo ka ng sariling pamilya kung gugustuhin mo. At higit sa lahat, huwag mong kalimutan kung paano magmahal. Hindi na napigilan ni Althea ang luha. Yumuko siya at isinubsob ang mukha sa palad ni Elijah, habang paulit-ulit na binibigkas, hindi ko kaya. Hindi ko kaya. Hinaplos ni Elijah ang kanyang buhok. Marahan. Mahina. Kaya mo. Dahil kahit wala na ako, iiwan kita ng lakas. Ang pagmamahal ko, magiging alaala mong sandalan. Sa gabing iyon, hindi na umuwi si Althea. Sa gitna ng mahihinang kulog at ambon, nanatili siya sa tabi ni Elijah. Pinagmasdan niya ang bawat hinga, pinakinggan ang bawat salitang mahina ngunit totoo. Sa bawat patak ng ulan sa bubong, ramdam ni Althea ang paalala, ang buhay ay pan ng palm, ngunit kung tunay ang pag-ibig, hindi ito nagtatapos sa huling salitang, palm. Madaling araw. Tahimik ang paligid. Walang tunog kundi ang marahang patak ng ulan sa bintana. Nasa tabi pa rin ni Elijah si Althea, nakaalalay ang ulo sa gilid ng kama habang nakatulog sa pagod at pag-aalala. Sa kabila ng lamig, dama pa rin niya ang init ng kamay ni Elijah sa kanyang palad, isang init na matagal na niyang kinapitan. Ngunit sa paggising niya, isang kakaibang katahimikan ang bumungad sa kanya. Elijah, mahinang tawag niya, habang marahang pinisil ang kamay nito. Walang tugon. Elijah, mas mahina na, mas nagmamakaawa na. Unti-unti siyang tumingin sa mukha ng binata. Payapa, parang natutulog lang. Wala nang sakit, wala nang hapdi. Ngunit sa pagitan ng kanyang mga daliri, naramdaman niyang wala na ang tibok. Ang init ay unti-unti nang naglalaho. Ang mga mata ni Elijah, bahagyang nakapikit, ay hindi na muling magbubukas. At doon bumagsak ang luha ni Althea. Hindi isang iyak ng gulat, kundi isang tahimik na sigaw ng puso, isang tinig ng pusong unti-unting nabiyak. Niyakap niya ang katawan ng binata, pilit hinahagilap ang huling bakas ng buhay, ng init, ng alaala. Elijah, mahina niyang bulong, halos hindi na marinig. Sa buong maghapon, tahimik ang paligid. Ang baryo, tila nakiramay sa kanyang dalamhati. Isa-isang dumating ang mga kaibigan, ang mga kapitbahay, ang dating mga kaklase nila. Lahat ay nalungkot, lahat ay nagluluksa, ngunit wala ni isa ang makakaramdam ng sakit na nararamdaman ni Althea. Ilang araw ang lumipas, sa bawat pagdaan ng araw, inihanda ni Althea ang lahat para sa libing. Siya mismo ang pumili ng puting barong ni Elijah. Siya rin ang pumili ng mga bulaklak, puting liryo, paborito nito. At sa araw ng libing, sa harap ng nicho, habang isa-isa nang ibinababa ang kabaong sa ilalim ng lupa, hinawakan ni Althea ang pendant na ibinigay sa kanya noon ni Elijah, isang maliit na gitara na simbolo ng kanilang musika, ng kanilang alaala. Ibinigay mo sa akin ang huling bahagi ng sarili mo. Ngayon, oras na para ibalik ko sa iyo ang kapirasong puso ko, bulong niya habang isinilid ang pendant sa loob ng kabaong. At habang isinasara na ang takip ng kahon, napapikit si Althea. Sa kanyang isipan, narinig niya ang tinig ni Elijah, mahina, ngunit malinaw. Huwag kang matakot, hindi ito ang katapusan. Ito ay simula ng bagong akaw. Tumulo ang luha, ngunit may kakaibang tibok sa puso ni Althea. Masakit, masalimuot, ngunit unti-unti, natututo na siyang tanggapin. Ang pag-ibig nila ni Elijah, bagamat hindi nagwakas sa habang buhay, ay naging tahanan sa gitna ng unos, at ilaw sa madidilim na gabi. Matapos ang libing, tila naging mas tahimik ang mundo ni Althea. Sa bawat paggising niya, ang unang tanong sa sarili ay hindi na, anong gagawin ko ngayon? Kundi, paano ko itutuloy ang buhay nang wala siya? Ang bahay na dati nilang tinatawanan, ngayon ay puno ng alaala. Ang bawat sulok ay may bakas ni Elijah, ang upo ang laging inuupuan nito, ang gitara na iniwang nakasandal sa dingding, at ang tasa ng kape sa kusina na kahit anong hugas ay tila may naiwan pa ring init ng kahapon. Ngunit isang araw, habang nakaupo siya sa ilalim ng acacia tree kung saan sila unang nag-usap muli ni Elijah matapos ang mahabang taon, naalala niya ang huling habilin nito. Ipagpatuloy mo ang buhay. Huwag mong sayangin ang pag-ibig kung ang dulo lang ay luha. Gamitin mo ito para tumayo, para lumaban. At doon nagsimula ang unti-unti niyang pagbabago. Bumalik siya sa pagtuturo. Sa unang araw, halos hindi siya makapagsalita sa klase. Pero nang makita niya ang mga mata ng kanyang mga estudyante,
Pan ng pag-asa, ng tanong, ng pagnanais matuto, naalala niya kung bakit niya piniling maging guro. Nagsimula rin siyang sumulat ng mga tula at kwento, lahat ay alay kay Elijah. Ginawa niyang tahanan ang bawat pahina ng kanyang diary, pan ng mga salitang hindi niya naiparinag, ng mga pangakong hindi na kayang top din, at ng pag-ibig na kahit wala na ang pinag-uukulan, ay patuloy na umaagos. Hanggang isang araw, habang nakatayo siya sa harap ng klase, may isang batang babae ang nagtanong. Ma'am, totoo po bang kahit wala na ang isang tao, pwede pa rin tayong magmahal? Napangiti si Althea. Oo, kasi ang pagmamahal, hindi lang para sa kasalukuyan. Minsan, ang pinakamatatag na pagmamahal ay yung hindi na kailangang ipaglaban, dahil kahit wala na siya, nasa puso mo pa rin. At sa sagot na iyon, naramdaman niya ang bigat sa dibdib na unti-unting gumagaan. Hindi na niya kailangang kalimutan si Elijah upang magpatuloy. Hindi niya kailangang burahin ang sakit upang lumaban. Kailangan lang niyang tanggapin, ang pag-ibig ay hindi palaging masaya, pero palagi itong may saysay. Gabi-gabi, bago matulog, nagdadasal siya. Hindi para muling ibalik si Elijah, kundi para pasalamatan ang Diyos sa pagkakataong minahal siya nito, kahit sandali lang. At sa bawat pagpatak ng ulan, hindi na siya lumuluha. Sa halip, tumitingala siya at ngumingiti. Hello, Elijah, dumalaw ka na naman. 5 taon ang lumipas mula nang mawala si Elijah. Sa paglipas ng panahon, unti-unting humilam ang sugat ni Althea, hindi dahil nakalimot siya, kundi dahil natutunan niyang isama ang alaala nito sa kanyang paglalakbay. Nagtayo siya ng isang maliit na silid-aklatan sa baryo, pinangalanan niyang, Bahay ng Alaala. Isang tahanan ng mga kwento, tula, liham, at kanta, lahat ay nagmula sa mga taong nawalan, lumaban, at muling tumayo. Sa gitna nito, may isang maliit na altar kung saan nakalagay ang litrato ni Elijah, may kasamang gitara at ang pendant na ibinalik ni Althea mula sa nicho, binawi niya ito sa araw ng unang anibersaryo ng libing, para dalhin sa lugar kung saan laging buhay ang alaala. Tuwing umuulan, dumadayo pa rin siya sa ilalim ng punong akasya. At minsan, may dala siyang bagong libro o liham, na ibinubulong niya sa hangin. Isinusulat niya ang mga hindi na naipahayag noon, mga kwento ng pag-ibig na hindi natapos, at mga pangarap na siya na lamang ang tutupad. Isang gabi, habang pinagmamasdan niya ang ulan mula sa kanyang bintana, may isang batang lalaki ang kumatok sa kanyang pintuan. Basang-basa sa ulan, nanginginig, may sugat sa braso. Ma'am, tulungan niyo po ako. Wala po akong matutuluyan. Walang pag-aalinlangan siyang pinatuloy ito. Pinainom ng tsaa, nilagyan ng gamot ang sugat, at binigyan ng damit. Anong pangalan mo? Tanong ni Althea. Elio po, sagot ng bata. Napangiti si Althea. Alam mo ba, ang pangalan mo'y parang alaala ng isang taong minahal ko ng totoo. Hindi sinadya, hindi planado, pero sa gabing iyon, habang pinagmamasdan niya ang batang natutulog sa kanyang sofa, may bagong init sa puso niya. Isang paalala na ang pagmamahal ay hindi kailanman nauubos, lumilipat lamang ito ng anyo. Minsan, sa isang sulat. Minsan, sa isang kanta. At minsan, sa isang batang basang-basa sa ulan. At sa huling pahina ng kanyang bagong sinusulat na aklat, ito ang kanyang isinulat. Hindi ko nais na kalimutan ka. Sa halip, pinili kong dalhin ka, sa bawat pagtuturo ko, sa bawat pag-akap ko sa mga batang naliligaw, sa bawat gabing umuulan. Dahil kahit wala ka na, ikaw pa rin ang dahilan kung bakit patuloy akong nabubuhay. Sa likod ng ulan, sa dulo ng bawat luha, sa gitna ng katahimikan, naroroon si Elijah. Buhay sa puso ni Althea. At habang ang mundo ay patuloy na umiikot, siya naman ay patuloy na nagmamahal, sa kanyang paraan.